Sikretong kulungan sa isang istasyon ng Manila Police District. Makakapanayam natin sa linya ng telepono si Attorney Jacqueline De Guia, ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Kara, sa ating mga nakapanood. Okay, ma'am, for the record, sino po ang nag-tip sa CHR tungkol sa sikretong kulungan na ito? Paano niyo po nalaman na may ganitong klaseng kulungan at gano'n nakatagal ninyong hawak yung impormasyon? Kara, ngayong linggo lamang na ito, a day before nagkaroon ng dispatch of investigation team, ay nakatanggap ng isang reliable information mula sa isang source ang Komisyon ng Karapatang Pantao. Kaya naman nag-dispatch agad ng isang investigation team sa pamumuno ni Attorney Gilbert Boyster kasama ang ilang mga abogado at investigador para magtungo sa MPD Station 1. Okay, yung nag-tip po ba sa inyo ay dati nang nakulong dyan sa MPD Station 1? Tama po yan. May personal knowledge po siya na meron po yung secret detention facility. Kaya po nung nagtungo po dyan ang Komisyon sa Karapatang Pantao ay hinahanap na po namin kung nasaan po yung facility na iyon. Ano po ang susunod na hakbang ng CHR pagkatapos po nito? Balak niyo po bang sampahan ng kaso yung mga pulis ng Police Station 1? Magpapatuloy po yung sinasagawa naming investigasyon. Nais po naming isailalim yung mga detainees sa forensic examination para po matukoy kung may katotohanan yung kanilang alegasyon na sila po ay na-torture or ginamitan ng dahas habang nasa kustodiya ng mga otoridad. Gusto rin po nating mas malaman pa yung mga detalye sa likod ng kanilang mga alegasyon na matagal na raw po silang nahuli at inaresto at hindi pa po sinasampahan ng kaso until na nadiskubre po yung kanilang existence at yung kanilang pong alegasyon ng extortion. At lahat po ito ay papunta po sa hangarin natin na maghain po ng rekomendasyon sa Piskalya para po sa pagsasampa ng kaso under RA 9745 at mga related laws. Anong klaseng kaso po ang maaaring maisampa laban po sa hepe nitong MPD Station 1? Well, una po, under RA 9745, ipinagbabawal po ang secret detention facilities. At sinasabi po mula sa time ng discovery ay kailangang i-discontinue ang use. Pangalawa po, meron po siyang obligasyon na magsumite po sa Komisyon sa mga Karapatang Pantao ng listahan po ng detention cells at ng mga detainees. Kaya titignan po natin iyan. Pangatlo po, under Section 4 po of RA 9745, considered po as mental or psychological torture ang pag-i-imprison ng mga tao sa mga secret detention facilities. So ilan lang po yan, bukod na po sa Article 125 ng Revised Penal Code, natitignan po natin kung nalabag nga po. Ano po ang tulong ang ibibigay niyo po doon sa mga preso doon? Sila ay nakadetain pa rin ba hanggang ngayon doon sa MPD Station 1 pero hindi na doon sa loob ng sikretong detention cell? Well, base po sa huling impormasyon na nakarating sa amin, sila po ay nakadetain pa rin sa MPD Station 1, ngunit hindi na po doon sa secret detention facility. Patuloy po namin i-monitor ang kanilang kondisyon at sa mga maaari po ng magkusa or hingiin po namin sa Philippine National Police na i-transfer rin po yung mga detainees para po hindi po sila susceptible to coercion or intimidation. Saan niyo po ipapatransfer, ma'am? Isa lamang pong option iyon, maaari pong sa ibang pasilidad, basta po hindi po doon sa MPD Station 1 kung saan po maaaring ang sinumang pulis doon ay may kinalaman pa rin po doon sa kanilang pagkaka-aresto ng mga nakaraang araw. Maraming salamat po sa inyo, ang tagapagsalita ng Commission on Human Rights, Attorney Jacqueline De Guia. Thank you, ma'am, for your time. Maraming salamat.